Sa ating mundong ginagalawan ay maraming masasamang nilalang tulad ng mga aswang ang gumagambala at pumapatay sa mga tao. Nagpapanggap silang mga tao at nakikihalubilo sa mga mamamayan para kunin ang loob at mabitag sa mga patibong. Nasa kapangyarihan nating mga tao kung paano tayo mag-iingat sa mga pagkukunwaring pinapakita nila sa atin. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig. Ako po si Jonathan, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay ang aking maraming karanasan sa bagong bukas na talipapa sa aming baryo. Taong 1994, nagkaroon ng talipapa sa aming baryo Nieves. Dati-rati kasi ay kailangan pang magawi sa kabilang bayan para lang makabili sa palengke. Ilang kilometro din ang layo ng palengke sa baryo at talagang may kalayuan. Kaya naman kung bumili ang mga tao ay pang isang linggong supplies ang binibili para makatipid. Mabuti na lang talaga at may nakaisip na magpagawa at magtinda sa talipapa sa aming baryo. Yun lamang ang nag-iisang talipapa, kaya maraming mga mamimili ang bumibili doon ng mga prutas, gulay, karne at mga isda. Bata pa lang ako ay marami na akong alagang hayop sa likod bahay namin. Kaya naman abala ako tuwing araw ng Sabado at Linggo, pagpapakain sa mga manok at itik. Noon kasi ay nasanay na din ako sa paghahanap buhay dahil mahirap ang kalagayan ng aming pamilya. Nagkasakit kasi sa puso ang nanay ko. Bawal siyang pumunta sa malalayong lugar at mapagod ng husto. Kaya sa bahay na lang siya at hindi na nagtatrabaho. Siya na lang ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Ang tatay ko ang nagtatrabaho. Nagtitinda siya ng mga pagkain kung minsan ay mga kakanin. Kaya naman tinutulungan ko siya at nag-aalaga ako ng mga hayop na pwede naming maibenta at pagkakitaan. Sa tuwing mayroong pwedeng ipagbiling mga itlog ng itik at kataying manok ay pinagbibili ko. Magkatuwang kaming nagbibilang ng tatay ko sa napagbentahan ng mga alagang hayop, pati ng mga binenta niyang mga kakanin. Kaya naman nakakabili kami ng mga gamot ng nanay ko at sumasapat sa pagkain at iba pang gastusin namin sa bahay ang mga kita namin sa negosyo. Natuto rin akong mag-impok at hindi gumastos ng mga hindi kailangan. Nagsusulo lamang akong anak pero hindi ako nalulungkot kahit wala akong kapatid dahil marami naman akong mga kapinsan. May 6 akong kapinsan sa parte ng tatay ko at 8 naman sa parte ng nanay ko. Ang pinakamalapit kong pinsan ay si Clara at kahit kung minsan ay nag-aaway kami ay madali namang nagkakasundo. Isang hapon dumaan sa bahay si Clara, ang pinsan ko. Nakabungis-ngis pa na parang may hinihinging pabor. Bumati pa siya sa akin kaya nagduda ako na baka may kailangan na naman siya sa akin. Halatang halata ko siyang masigla at masaya. Itinanong ko kung mayroon ba siyang kailangan sa akin kaya pumunta siya sa aming bahay. Nagsalita siya at nakiusap na magpasama sa talipapa at inutusan siyang bumili ng karne ng nanay niya. Alanganing oras pa at hapon na. Nakakainis kasi. 1 oras ang layo ng bagong bukas na talipapa sa bahay namin. Nasermonan ko pa ang pinsan ko kaya lang di naman daw akalain ng nanay niya na magkakaroon sila ng bisita. Pinilit-pilit at kinonsensya pa ako kaya napilitan na akong sumama sa kanya. Bali-balita pa naman sa bayan namin na may gumagalang aswang kaya hindi na masyadong naglalalabas ang mga tao kapag dumating ang hapon hanggang gabi. Nagpaalam ako sa nanay ko at inutusan niya akong bumili sa palengke ng kalamansi at bawang na gagamitin niya sa pagluluto ng hapunan. Pagkalabas namin ni Clara ay binilisan namin ang paglalakad para hindi kami abutin ng gabi sa daan. Madalang kasi ang jeep at tricycle noon kaya kailangan pa namin maglakad papunta sa talipapa. Medyo naiinis pa rin ako kay Clara. Mali ang tiyempo niya sa oras kaya palpak siyang dumiskarte. Nakarating kami sa talipapa ni Clara at naalala ko na
may pinabibiling kalamansi at bawang ang nanay ko. Sinabihan ko si Clara na mamili na siya ng karne habang namimili ako ng mga iniuutos ni Nanay Betty. Sobrang abala nga kami sa pamimili. Natapos si Clara at bigla siyang lumapit sa akin. Kinuhit ako at sinabing may babaeng nakatingin sa kanya ng masama. Itinuro pa talaga niya sa di kalayuan. Sinaway ko siya at inutusang wag magturo at baka lalong magalit ang matandang babaeng tinuturo niya. Sabi ko wag na lang niyang pagpapansinin at baka may sira sa utak o di kaya ay nagkataon lang na sa kanya napupunta ang atensyon nito. Biniro ko pa siya na baka nagagandahan lamang ito sa mukha niya. Napasimangot si Clara pero hindi pa natatagalan ay nakita ko na nangingilabot siya sa kanyang kinatatayuan. Pero hindi na niya pinansin ng matanda. Natapos na akong mamili at niyaya ko na siyang umuwi at baka gabihin pa kami sa daan. Mapagalitan pa ako ng nanay ko. Balita din kasi noon na umiiral na naman ang mga aswang dahil maraming mga dayuhan sa aming baryo. Lumabas kami sa talipapa at pagkatapos ay naglakad kami sa bandang kasukalan nang biglang makaramdam ako na parang may sumusunod sa aming magpinsan. Di ko masyadong pinansin at baka imahinasyon ko lang yun. Kaso may isang matandang babae ang humarang sa daan namin. Nakakatakot ang kanyang itsura. Naglalaway pa siya at nanlilisik sa sobrang pula ang mga mata. Namilog ang mga mata ko noon. Noon lamang ako nakakita ng ganoong tao. Napasigaw si Clara at nabanggit niya ang katagang aswang. Pamilyar ang mukha ng matanda. Siya rin ang matanda na nakatingin sa kapinsan ko sa palengke. Sa dinami-dami naman ng mapapagtripan, kami pa talagang magpinsan ang naabutan ng aswang. Walang ibang tao sa paligid, kaya kahit sumigaw ako ay wala sa aming nakakasagip. Sobrang malas noong mga oras na yon. Mapapahamak pa kaming magpinsan at nakursunadahan pa ng aswang. Kung hindi sana kami bumili sa ganoong oras, ay siguradong ligtas kami sa aming mga bahay. Nahirapan pa ako at babae si Clara. Madali sana kung lalaki ang kasama ko. Kahit papano ay matutulungan ako makipaglaban sa aswang. Wala pa man din akong dalang itak o kahit kutsilyo na pwedeng ipanlaban. Umatras kaming dalawa at naisipang bumalik sa palengke para makahingi ng tulong. Kaso sumunod sa amin ng matanda kaya kumaripas na kami ng takbo. Sa kamalasan pa ay nadapa si Clara at kamuntik na kaming maabutan ng matandang aswang. Kinakabahan na ako. Nag-iisip ako kung anong dapat gawin. Naalala ko na may dala nga pala akong bawang at kalamansi. Kumuha ako ng tig-isa. Binato ko ang bawang at ipiniga ang kalamansi. Papalapit na siya sa amin. Tumalsik ang katas sa mukha niya at umusok yun. Nagsisigaw sa galit ang aswang kaya lalo na kaming tumakbo ng mabilis. Kahit medyo napapagod na ako ay hindi kami tumigil sa pagtakbo. Sinabihan ko siya na wag bibitaw sa pagkakahawak ko sa kanyang kamay. Sumang-ayon naman siya sa akin. Buti na lang at may nakasalubong kaming 4 na lalaking may dalang mga itak. Tumigil kami sa pagtakbo at isinumbong namin ang matandang babaeng aswang na sumusunod sa aming magpinsan. Pagkarinig ng mga lalaki sa aming paliwanag ay sinugod nila ang aswang at pinagsasaksak kaso nakatakas pa din ito. Nagpasalamat kaming magpinsan sa kanila at nagkusa pa silang ihatid kami sa aming bahay. Nagbigay pa sila ng payo na sa susunod ay magdala kami ng panlaban sa aswang at di daw kami makakasigurado kung kailan aatake ang aswang. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay mayroon daw tutulong sa amin. Kaya kailangang handa kami palagi. Mabuti na nga lang at naisipan nilang dumaan sa masukal na daan, kundi ay baka nakatay na daw kami ng aswang. Nagpaalam na sila sa amin at nagtuloy-tuloy kami sa paglalakad. Malayo-layo rin ang nilakad namin at inabot kami ng gabi bago nakarating sa aming mga bahay. Pagka-uwi namin ay nagpapasalamat ang mga magulang namin dahil ligtas kaming nakauwi sa aming mga bahay at hindi kami nabiktima ng aswang. Simula noon di na kami pumupunta ng talipapa ng hapon o di kaya ay mga alanganing oras. Hindi nagtagal ay napag-alaman namin ni Clara
Sa ilang kakilalang mamimili ni Nanay Betty sa talipapa, na matagal na palang may matandang babaeng umaaligid-aligid sa talipapa. Mayroon na pala itong nabiktimang mga kabataang walang kasamang mga nagagawi sa talipapa. Dinudukot nito ang mga bata at dinadala sa malayong lugar. Mayroon pa daw itong nabiktimang batang babae na nagngangalang Camille. Nawala na lamang daw ito at hindi malaman ng kanyang mga magulang kung saan ito nagpunta. Pero may isang mamimili ang nakakita dito na niyaya ito ng matandang babaeng sumama sa kanya. Inuto-uto itong bigyan ng ice cream at isinama sa gawing bundok kung saan matatagpuan ang kubo nito. Kinabahan ng mamimiling sumunod dito, lalo pa noong makarinig siya na may sumisigaw na batang babae sa loob ng kubo. Kinutuban ng masama ang mamimili, kaya nagmadali itong nagtungo sa barangay hall at kinausap ang kapitan pati ang mga tanod. Isinumbong niya ang nangyari, kaya agad rumisponde ang kapitan. Pumunta sila sa bundok at nakita ang kubo. Naglakas loob silang kumatok sa loob pero walang sumasagot, kaya pinilit nilang mabuksan ang pinto at laking gulat nila nang tumambad ang mga bangkay ng mga nilalangaw na kabataan. Kasama na doon si Camille. Kaya simula noon ay hindi na daw nagsusulo ang mga bata sa tuwing pumupunta sa talipapa sa takot na madukot ng matandang aswang. Lumipas ang ilang linggo at nabalitaan ko sa aking mga magulang na napatay ang matandang aswang. Ayon sa kanila, natagpuan ng mga opisyal ng baryo sa sulok ng kakahuyan ng bangkay ng isang matandang babaeng tagtag ng saksak ang buong katawan at naliligo sa dugo. Nakilala ito ng ilan sa kanila na yon ang matandang babaeng madalas na makikita sa talipapa at bumibiktima ng mga kabataan. Matapos mapatay ang matandang aswang ay hindi na kami madalas pumupunta ni Clara sa talipapa kapag hindi namin kasama ang aming mga magulang. Naging aral sa aming magpinsan ng nakakatakot na karanasan sa aswang na naalala pa rin sa mga sumunod na taon. Inakala ko na doon nagtatapos ang aking karanasan sa mga aswang. Subalit, marami palang mga mas nakakapangilabot pa. Lumipas ang ilang taon at gumaling ang nanay ko sa kanyang sakit sa puso. Nagkaroon kami ng munting karinderya na naging patok sa mga suki. Nagkaroon ng malaking pinagkakitaan si Nanay Betty. Tumulong din ako sa pagbibenta ng mga alaga naming hayop. Gayon din ang pagbibenta ng mga kakanin ng tatay ko. Nakaipon kami ng pera at napagsama-sama ang aming mga napagbentahan. Kaya na ipaayos namin ang aming bahay at kahit paano ay guminhawa ang aming buhay. Nakatapos ako sa elementarya na napaayos ang bahay namin at nakabili din kami ng iba pang mga bagong kasangkapan sa aming bahay. Pero sa kabila nun ay hindi ako naging maluho. Dinisiplina ako ng mga magulang ko at nakontento ako sa mga bagay na mayroon ako, kahit mayroon namang kaming pambili. Maraming ulam ang niluluto ni Nanay Betty, tulad ng nilagang baboy, sinigang na hipon, ginataang gulay, pritong isda at iba pang masasarap na ulam. May libre pang sabaw ng kaldo sa kada pag-order ng mga suki, kaya talagang dinarayo at napupuno hanggang alas 6 ng gabi. Malaki ang napapagbentahan niya sa maghapong pagtitinda. Madalas pa nga ay marami at sunod-sunod ang mga suki, kaya naman nagpatulong na siya sa inupahan niyang anak ng kanyang kumare para may katuwang siya sa pagtitinda at pagsisilbi sa dami ng mga kumakain sa karinderya. May pagkakataon pa ng bukod sa ulam ay nagluluto na rin ng tsami at lomi si Nanay Betty dahil mas malaki ang kita niya sa pagluluto ng mga merienda. Kung minsan pa nga ay nagpapaluto sa kanya ang mayor o di kaya kapitan kapag mayroong pulong sa barangay hall o di kaya ay pista o anumang okasyon. Kapag maraming umuorder ay nagdadagdag ng inuupahang magluluto si Nanay Betty na pinagkakatiwalaan niya. Simula noong magkaroon kami ng karinderya ay tuwing Sabado at Linggo ay tumutulong ako sa pamamalengke at pamimili sa talipapa kasama si Nanay Betty. Nalilibang ako sa tuwing nagtutungo sa talipapa. Nakakapili kami ni Nanay Betty ng mga sariwang gulay, karne at isda. Parati na akong gumigising ng maaga
Mag-aalas 3 pa lang ay gumayak na kami at lumalabas ng bahay. Isang araw ng Sabado ay may humintong tricycle sa harapan ng bahay namin at nagpahatid kami sa Talipapa. Medyo weird pa yung driver at hindi siya masyadong nagsasalita. Panay lang ang tango kapag kinakausap. Bigla siyang lumiko ng daan at nagsushortcut. Pinaharurot niya ang tricycle na mukhang nagmamadali. Kinakabahan ako lalo pat hindi nagsasalita ang driver. Gusto na naming bumaba ni Nanay Betty nang biglang magpreno ang driver at may nakita kaming palengke sa di kalayuan. Sabi ni Manong driver ay pwede na daw kaming bumaba. Malapit na daw kami sa Talipapa kaya maglakad na lang kami. May pagkasuplado pa ang driver. Bumaba kami sa tricycle at ibinigay ni Nanay Betty ang bayad. Kakausapin pa sana niya ang driver kaso biglang nagpaharurot ng tricycle. Naglakad kami at nakarating kami sa may bandang likuran ng Talipapa at hindi sa may unahan. Hindi naman kami dapat doon dumaan. Ang totoo ay mayroon kaming suking tindera na binibilhan ng mga karne. Pero naisip namin na baka ubos na ang mga paninda nitong karne dahil malapit na noong mag-alas 6 ng umaga. Medyo nahuli na kami dahil napuyat kami sa nagdaang gabi. Napagkasunduan na lamang naming mag-ina na bumili na lang ng karne sa ibang tindera. Nakarating kami sa dulong bahagi ng Talipapa at kakaiba ang aura. Nakatingin sa amin ang mga mamimili, pati ang mga tindera. Ewan, parang nagtataka pa sila at pumunta kami sa dulong bahagi. Medyo nakakailang pa ang mga tingin nila. Humanap na kami ng mabibilhan ng karne. May nasumpungan kaming tindera at bumili kami sa kanya ng kaunting karne. Kaya lang sa kasamaang palad ay naubos na ang tinda niyang karne. Sinimplihan niya kaming kausapin at binalaan na umalis na kami. At delikado sa dulong bahagi ng Talipapa. Hindi kami nakinig. Nagpaalam na lang kami at lumipat sa ibang tindahang mabibilhan. Nakakita pa kami ng isang pwesto na mas mura ang presyo ng karne. Bumili kami ng marami para sa aming mga lulutuing putahe sa karinderya. Tuwang-tuwa kami ni Nanay Betty at fresh na fresh ang mga nabili naming karne. Siguradong marami kaming mabibentang ulam sa karinderya. Magiliw ang tindera at nakipagkilala pa sa amin. Aling Milagros ang kanyang pangalan. Pansin ko na walang bumibili sa kanyang mga mamimili noong mga oras na yon pero nabanggit niya na maagap daw ay bumili sa kanya ang mga suki niya. Mabuti na lamang daw at may natira pa siyang mga karne na maibibenta sa amin. Maya-maya ay nakatapos na kami sa pamimili ng karne. Pumili pa kami ng mga pangrekado bago nagdesisyon na umalis sa Talipapa. Kaso ay sinalubong kami ng unang tindera na kumausap sa amin. Hinila kami sa isang sulok kung saan walang masyadong nakakapansin sa amin. Para bang natatakot siya na mayroon pang ibang makarinig sa aming pag-uusap. Palinga-linga pa siya sa paligid. Bigla siyang nagsalita at sinabing hindi kami dapat bumili sa pwestong yon dahil karamihan sa mga tindera sa dulong bahagi ng Talipapa ay mga aswang at karne ng tao ang binibenta nila. Kakaunti daw silang mga tao. Talaga na nagtitinda doon. Umalis na daw kami bago pa kami mapagtripan ng ibang tinderang aswang. Di naman kami naniwala sa kanya. Noong may nakita kaming tricycle sa labas ng Talipapa, ay agad na kaming umalis at hindi na kinausap ang tindera. Sumakay kami at nagpahatid sa aming bahay. Pagka-uwi namin ay inilabas na namin ng mga pinamiling karne. Masayang masaya si Nanay Betty at nakuha niya sa murang halaga ang maraming karne. Bibihira na daw ang magbenta sa murang halaga ng karne, maliban na lang sa kanyang suking tindera. Kaya lang ay nagulat kami at nagtayuan ng mga balahibo namin sa katawan nang mapansing may nakalagay na tenga at dila ng tao ang plastik. Totoo nga ang mga sinasabi ng tindera sa amin. Aswang si Aling Milagros. Itinapon namin ang mga pinamiling karne. Umaalingasaw na din kasi ang amoy nito na para bang nabubulok. Nakakapagsisi. Nag-aksaya kami ng pera pero pasalamat kami at hindi pa naluluto kundi mapapahamak pa ang negosyo namin.
Sa mga sumunod na araw ay tiniyak naming sa mismong sa harapan kami sa bayan dadalhin ng driver. Hinding-hindi na kami bumalik sa pinakadulong talipapa. Naging wais na din kaming mag-ina sa pagkilatis ng mga bibilhing karne. Nakakwentuhan ni Nanay Betty ang suki niyang tindera na si Aling Lumen. Nabanggit nito na kilala sa talipapa si Aling Milagros na isang aswang. Sa katunayan nga daw ay nabiktima rin ng kanyang hipag noong minsang bumili ito ng karne. Nagkataong sarado ang tindahan niya at may pinuntahan siyang reunion. Hindi naman alam ng hipag niya na may mga aswang na tindera pala sa talipapa. Sa kamalasan niya ay napunta pa siya sa dulong bahagi ng talipapa at inalok pa siya ni Aling Milagros ng isda at karne. Naengganyo daw siya dahil mura ang pagkakabenta sa kanya ng mga isda at mukha itong sariwang-sariwa. Kaya lang matapos niyang makabili at makapagbayad ay may bumagsak sa damuhang isang piraso ng isda. Saktong dadamputin nito ang isda ay laking gulat niyang naging piraso ng daliri ng tao yun. Kinabahan siya pero hindi nagpahalata. Dali-dali siyang umalis sa talipapa. Hindi naman siya napansin ni Aling Milagros dahil abala ito sa dalawang mamimili sa kanyang harapan. Pagka-uwi sa bahay ng hipag ni Aling Lumen ay kaagad niyang pinatakan ng kalamansi ang mga isda at doon ay kinilabutan siya. Pagkakita na naging mga putol-putol na bahagi ng katawan ng tao ang mga isda. Ipinakalat niya sa kapwa mamimili ang tungkol kay Aling Milagros at binalaan ng mga ito na wag bibili ng mga gulay, prutas, karne at isda sa gawing sulok ng talipapa dahil mga aswang ang mga tindera doon. Simula noon ay umugo ang balita kaya umiiwas ang mga mamimili na bumili sa dulong bahagi ng talipapa. Matapos ang insidente naming naranasang mag-ina ay naging mapanuri kami at nag-iingat sa mga binibili naming mga pagkain. Nakaraos ako at nakatapos sa sekundarya na may nakamit na karangalan. Dumiretso ako sa kolehiyo at nakitira sa bahay ng tiyahin ko na kapatid ng nanay ko na naninirahan sa syudad. Wala pa akong nobya noon dahil ipinangako ko sa sarili ko na magkakaroon lamang ako ng nobya kapag nakatapos na ako sa pag-aaral at mayroon na akong trabaho. Mahirap ang buhay. Magastos din makipagrelasyon kaya mas pinagbutihan ko na lang ang aking pag-aaral. Tuwing bakasyon lamang ako umuuwi sa aming lugar para tumulong sa aking mga magulang sa paghahanap buhay. Sumapit ang isang bakasyon na hindi ko malilimutan. 19 ako at sem break namin kaya naisipan ko na umuwi na muna at magbakasyon. Medyo nagdoble kayod ang magulang ko dahil magastos daw magpaaral sa kolehiyo. Kailangan pang may allowance ako sa buwan-buwan kaya bukod sa karinderya ay kumuha pa ng maliit na pwesto sa palengke ang nanay ko. Samantalang ang tatay ko naman ay naging caretaker sa isang palaisdaan at malaki ang pinapasahod sa kanya ng amo niya. Mayroong tauhang mga pinapasweldo si Nanay Betty sa karinderya kaya pwede niya itong iwanan at magtrabaho siya sa talipapa. Bakasyon noon kaya naisip ko na sumama na lamang ako sa nanay ko sa pagtitinda sa talipapa kaysa gumala ako at tumambay sa bahay ng mga kababata ko. Isang araw ay may kumuha ng isang maliit na pwesto sa talipapa malapit sa aming pwesto. Mag-ina sila na galing sa malayong probinsya at nagtitinda sila ng mga kalamansi. Kakaunti ang mga kaibigan nilang tindera sa palengke. Karamihan kasi ay mga tsismosa at mga inggitera pero marami silang mga suki at araw-araw ay may pumapakyaw ng kanilang kalamansi. Aling Selina at Miriam ang kanilang mga pangalan. Magigilo sila sa mga mamimili at kita ko na walang masamang tinapay sa kanila at marunong din silang makisama sa ibang tao. Makalipas ang ilang linggo, paunti ng paunti ang mga parokyano ng mag-inang tindera. May nakarating sa kanilang chismis na may nagkakalat daw na may lahi silang aswang at ang binibenta nilang kalamansi ay hindi talaga kalamansi kundi katawan ng tao. Gumagamit lang daw sila ng black magic para magmukhang kalamansi ang mga tinda nila. Ibang klase din ang mga pag-uugali ng ibang tao. Sinisiraan nila ang mga taong nagnenegosyo para lang magtagumpay sila sa buhay. Kaya hindi sila umuunlad sa kanilang paghahanap buhay.
Nangingialam pa sila sa personal na buhay ng kanilang kapwa. Hindi nila bigyang pansin ang kanilang mga sarili. Hindi naman nagpaapekto ang mag-ina. Kahit saan naman daw larangan ay may mga taong inggit at makitid ang pag-iisip. Tinawanan na lang nila ang mga chismis at tuloy lang sila sa araw-araw na pagtitinda sa talipapa. Gabi ng Miyerkules, magkatulong kami ng nanay ko na magligpit ng mga gamit sa aming pwesto sa talipapa. Nakatapos na kasi kami sa pagbibenta at wala na ring mamimili. Nakakapagod din sa maghapon ng pagtitinda kaya kailangan na rin naming magpahinga. Masaya ang nanay ko at naubos ang aming panindang isda. Malaki rin ang napagbentahan kaya siguradong sakto yon sa panggastos namin sa araw-araw. Nagkikwentuhan pa kami at nag-iisip ng masasarap na ulam na pwede naming lutuin pagka-uwi namin sa aming bahay. Tinulungan ko siyang magbitbit ng bayong at pagkalabas namin sa talipapa ay hindi ko na nakita ang mag-inang tindera ng kalamansi. Siguradong umuwi na din sila sa kanilang bahay. Nag-umpisa kaming maglakad ni Nanay Betty palabas sa talipapa. Dire-diretso lang kami sa paglalakad hanggang sa makalagpas kami sa parting tabing dagat. Noong mapadaan kami sa madamong lugar, medyo kakaunti ang mga kabahayan naming nakikita. Biglang may sumulpot sa amin na isang babae na nakasuot ng blusang itim. Hinawakan niya sa kamay ang nanay ko at nakita ko na napupuno ng balahibo ang kamay at may matutulis siyang mga kuko. Pag-angat ko ng tingin ay nakita ko na nanlilisik ang mga mata at naglalaway ng malalapot na laway. Maihahaling tulad ko siya sa matandang babae na nakita namin ni Clara noong mga bata pa lang kami. Kaya naisip ko na aswang ang babaeng nasa harapan namin ng nanay ko. Pilit niyang hinihila ang nanay ko kaya nakipaglaban din ako ng hilaan sa kanya. Kaso mas malakas sa akin ang aswang kaya nagsisigaw ako at humingi ng tulong. Pero walang ibang taong makikita sa labas ng mga kabahayan kaya umisip ako ng ibang paraan para mailigtas ang nanay ko. Ayokong maulit ang naging karanasan namin ni Clara. Kinuha ko sa bayong ang matalas na kutsilyo at sinugatan ko sa kanang braso ang aswang. Sumigaw ito at nabitawan ng nanay ko. Maya-maya ay may dumating na dalawang tao. Ang mag-inang tindera ng kalamansi. May dala silang mga kalamansi at buntot pagi. Sumugod sila sa aswang. Ginamit ni Miriam ang kalamansi at tumalsik sa mga mata at mukha ng aswang ang katas. Samantalang pinagahampas naman ni Aling Selina ang aswang gamit ang buntot pagi. Kahit na nasaktan at grabe ang mga hampas ng buntot pagi sa aswang, ay mabilis pa rin siyang kumaripas ng takbo palayo sa aming mag-ina. Gusto ko sana siyang habulin pero pinigilan ako ng nanay ko at nasabi niya na baka mapahamak pa ako kung susundan ko ito. Sumunod ako at niyakap ko ng mahigpit ang aking ina. Nagpapasalamat kaming dalawa sa mag-inang tindera na nagligtas sa buhay namin laban sa mga aswang. Tinanong pa nila kung saan kami nakatira para maihatid nila kami. Nabanggit namin ang lokasyon ng aming bahay. Sumabay sila sa amin sa paglalakad. Lumagpas kami sa tabing dagat at nakarating kami sa may terminal ng mga tricycle. Nagpahatid kami sa driver at bumiyahe patungo sa aming bahay. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na din kami sa bahay. Pinapasok namin sa loob ng bahay ang mag-ina kaso ay hindi daw sila magtatagal. Kaya hindi sila pumasok at nanatili na lang sa may pinto. Pagkatapos ay binigyan kami ng ilang piraso ng mga kalamansi bilang proteksyon sa mga aswang. Naikwento pa ni Aling Selina sa aming mag-ina kung anong trabaho niya dati sa kanilang probinsya. Matagal na palang namatay ang kanyang asawa dulot ng malubhang karamdaman. Dati palang pumapatay ng mga aswang si Aling Selina. Noong lumaki na at nagdalaga si Miriam, ay katuwang niya ito sa pagtugis sa mga aswang gamit ang mga pangontra at mga kaalaman nila sa pakikipaglaban. Tumigil lang sila sa pagiging manunugis ng aswang noong umalis silang mag-ina at mga ibang bayan para magkaroon ng magandang kapalaran. Nakahiligan nilang magtinda ng kalamansi. Marami daw kasing magandang benepisyo ang kalamansi bukod sa pagluluto. Gamit din ang kalamansi sa paglilinis ng katawan pati sa paglilinis ng mga kasangkapan sa kusina, sa loob ng bahay.
Bukod doon ay pangontra din ng kalamansi sa tagabulag ng aswang at kaya nitong sunugin ang loob at labas ng katawan ng aswang sa pamamagitan ng pagpiga sa katas nito. Dagdag pa ni Aling Selina na delikado na kaming mag-ina na umuwi sa gabi dahil mayroong mga aswang sa paligid at humahanap lamang ng tiyempo para makapatay ng mga tao. Kaya kung maaari ay wag na daw kaming magpapaabot ng gabi sa daan. Nagpasalamat kami sa malasakit nila sa amin. Marami pa kaming natutunan sa kanilang mag-ina bago kami pumasok sa loob ng aming bahay. Nagpasalamat kami sa pagliligtas nila sa aming buhay at pagkatapos ay nagpaalam na kami. Matapos naming makapasok sa loob ng bahay ay naikwento namin sa tatay ko ang nangyari. Medyo nag-alala siya at suhestyon din niya na wag na kaming magpapagabi sa pag-uwi at baka daw masumpungan na naman kami ng aswang. Siya na ang nagluto ng aming hapunan at pagkatapos naming makakain ay dumiretso na kaming magtulog ng nanay ko sa aming mga silid tulugan dahil talagang napagod kami sa maghapong pagtitinda sa talipapa. Sa kasunod na mga araw ay naging maganda ang samahan namin nila Aling Selina at Miriam sa talipapa. Medyo nakikipagkaibigan na rin sa kanila ang ibang mga tindera at tumigil na rin ang chismis na aswang silang mag-ina. Nagpatuloy ang maganda nilang kapalaran. Dumami pa ang mga suki ng kanilang tinitindang kalamansi. Lumipas ang ilang buwan at lumaki ang pwesto ng mag-ina sa talipapa. Nagbunga ang kanilang kasipagan at pagtsatsaga sa pagtitinda. Marami pang bumili ng kanilang mga kalamansi. Kumuha na din sila ng mga tauhan na inuupahan para magtinda. Naalala ko ang aming karinderya. Nagsimula din sa maliit na puhunan ng nanay ko hanggang sa mapalago niya ang negosyo at hindi nagtagal ay napalaki niya ang karinderya at kumuha na rin siya ng mga tauhan na mamahala dito. May mga pagkakataong hindi kami nagtitinda sa araw ng Sabado at pumupunta kaming mag-ina sa karinderya. Kita ko nga na may 5 tauhan si Nanay Betty na namamahala doon. Kaya naman pinagde-day off sila ng nanay ko tuwing Sabado at magkatuwang kaming nagtitinda ng mga ulam. Si Ate Pilar lamang ang hindi nagde-day off tuwing Sabado at Linggo siya nagpapahinga. Tinutulungan niya kaming mag-ina na mag-asikaso sa karinderya, lalo na kapag maraming mga kumakain dahil walang pasok. Tuwing Linggo na araw ng pamamahinga, nagsisimba kaming mag-anak at nagpapasalamat sa mga biyaya ng Diyos sa buong linggo. Sumapit ang tipikal na araw ng Lunes. Patuloy pa rin ang ordinaryong buhay namin sa talipapa. Mayroon na ring mangilan-ngilang masasamang chismis ang nakakarating sa mag-ina at hindi na nila pinapansin ang mga tinderang mahilig manira at mainggit sa kanila. Basta ang mahalaga ay kumikita sila ng marangal at walang naaapakang tao. Totoo nga palang maraming tao ang mahilig manghusga sa kapwa. Yung iba ay naninira pa para sila ang paboran at paniwalaan. Mga taong dapat iwasan at layuan dahil wala rin silang magagawa para gumanda ang buhay natin. Bago matapos ang aking pagbabakasyon, ay nasumpungan na naman namin ang aswang at eksaktong kasabay namin noon ang mag-ina at bago pa lang kami palabas sa talipapa. Sinalubong kami ng aswang. Nakahanda noon ang mag-ina at talagang hinabol nila ang aswang bago pa ito makatakas. Hinagupit siya ng buntot pagi ni Aling Selina at paulit-ulit na sinabuyan ni Miriam ng katas ng kalamansi hanggang sa masunog ang balat ng aswang. Sinigurado nilang manghihina at masusunog ang buong katawan ng aswang upang hindi na magtagal ang buhay nito. Ganoon nga ang nangyari. Umangil ang aswang hanggang sa mangitimang sunog na sunog niyang balat. Nanghina sila at bumagsak sa simentadong daan at nalagutan ng hininga. Nagkagulo at lumapit ang ilang mga tinderang nakakita sa nangyari. Nakita nila ang bangkay ng nasunog na aswang at nagbulong-bulungan sila. Pinagpistahan ng pagkakaguluhan. Samantalang kaming mag-ina ay umuwi na muna sa aming bahay at baka mag-alala ang aking ama. Sa kasunod na araw ay sariwang-sariwa ang kwento ng kabayanihan ng mag-inang Aling Selina at Miriam sa pagkakapatay nila sa aswang. Maraming humanga at kumaibigan sa kanila kahit pa ang mga plastik at chismosang mga tindera ay sumipsip sa kanilang mag-ina.
Bumalik ako sa pag-aaral sa kolehiyo at patuloy pa rin ang pakikipagkaibigan sa kanila ni Nanay Betty. Nakatapos ako sa kolehiyo at nakahanap ng trabaho, pero patuloy pa rin nagtatrabaho sa talipapa ang mag-ina. Kaso ay tumigil na sa pagtitinda si Nanay Betty. Ipinagpagawa ko siya ng sari-sari store pero patuloy pa rin siyang namamahala sa karinderya. Napalitan ng talipapa ng mas malaking palengke sa aming lugar. Maunlad na din sa baryo at marami ng mga gusali at trabaho kaya hindi na nakakatakot at nawala na din ng mga kwento ukol sa mga aswang. Naging sibilisado ang pag-iisip at kilos ng mga tao. Sa kasalukuyan ay nagkaroon ng malaking manukan at itikan ang tatay ko, pero hindi na sila nagtatrabaho ng nanay ko. Ang asawa ko ang namamahala sa sari-sari store, pati sa karinderya. At ipinagkatiwala ang pamamahala ng manukan at itikan sa kapatid na lalaki ng asawa ko. Abala ang aking mga magulang sa pag-aalaga sa aking mga anak, samantalang nagtatrabaho ako sa syudad. Naglilib na lang ako sa trabaho para makabakasyon at makauwi sa aming bayan at makapiling ang aking pamilya. Sir Eric, sa dami ng karanasan ko sa dating talipapa sa aming baryo, ay masasabi kong saksing buhay akong magpapatotoo na umiiral ang aswang saan mang dako sa Pilipinas. At katulad ng mga tao ay kaya din nilang mamuhay at magtrabaho. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Hangad ko po na nagsilbing inspirasyon po ito sa mga kabataan o mga negosyante na naghahangad na umunlad ang kanilang negosyo at magkaroon ng magandang buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.